Totoo pa ba ang pangako? Mabiyayang araw ng Biyernes Kapanalig, kapistahan ngayon ni San Anastasio. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sa kapanahunan ni Herodes na hari ng Judea, may isang paring nagngangalang Zacarias mula sa pangkat ni Abias. Mula rin sa lahi ni Aaron ng kanyang asawa na Elizabeth ang pangalan. Kapwa sila matuwid sa harap ng Diyos at namumuhay ng walang kapintasan ayon sa lahat ng batas at kautusan ng Panginoon. Ngunit wala silang anak dahil baog si Elizabeth at kapwa matanda na sila. Minsan habang naglilingkod si Zacarias sa harap ng Diyos, nang torno pa ng kanyang pangkat, nagpalabunutan sila ayon sa kaugalian ng kaparian at siya ang napiling pumasok sa santuaryo ng Panginoon para magsunog ng insenso. Kaya sa oras ng pag-aalay ng insenso habang nananalangin ang buong bayan sa labas, napakita sa kanya ang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng altar ng insenso. Naligalig si Zacarias at sinidla ng takot pagkakita rito. Ngunit sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig na ang iyong panalangin. Ipanganganak sa iyo ng asawa mong si Elizabeth ang isang anak na lalaki at pangangalanan mo siyang Juan. Magiging maligaya at tuwa mo siya at marami rin ang magagalak dahil sa kanyang pagsilang. Magiging dakila nga siya sa harap ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak, ng ubas o ng butil at mapupuspos siya ng Espiritu Santo mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Panunumbalikin niya ang maraming anak ng Israel sa Panginoong kanilang Diyos. Mangunguna siya sa kanya. Taglay ang diwa at kapangyarihan ni Elias para papagkasunduin ang mga magulang at mga anak at ibalik ang mga masuwayin sa pag-unawang bagay sa mga makatarungan upang maihanda ang isang bayang angkop sa Panginoon." sinabi naman ni Zacarias ang anghel, "Paano ko matitiyak? Matanda na nga ako at may katandaan na rin ang aking asawa." "Ako si Gabriel na nasa harap ng Diyos. Ako ang sinugo sa iyo para kausapin ka't ihatid ang magandang balitang ito. Matutupad sa takdang panahon ang aking mga salita. Ngunit ikaw na di naniniwala ay magiging pipi at makapagsasalita hanggang sa araw na mangyari ang mga ito." Naghihintay naman kay Zacarias ang bayan at nagtataka sa pagtatagal niya sa loob ng santuaryo. Nang lumabas siya, hindi na siya makapagsalita, kaya nalaman niyang nakakita siya ng isang pangitain sa loob ng santuaryo. Sumesenyas na lamang siya sa kanila at nanatiling pipi. Nang matapos na ang panahon ng kanyang paglilingkod, umuwi si Zacarias at pagkaraan ng mga araw, nagdalang tao ang asawa niyang si Elizabeth, ngunit 5 buwan itong di lumabas ng bahay at sinabi, "Ganito ang ginawa ng Panginoon na nagpasyang alisin ang kahihiyan ko sa paningin ng mga tao." Hindi ko makakalimutan ang mga panahong parang walang sagot ang mga dasal ko. Parang si Zacarias at Elizabeth na matagal nang nananalangin sa Diyos. Pero tila tahimik ang langit sa kanila. Pero hindi pala ibig sabihin ng katahimikan ay kawalan na ng plano. At yun nga, dumating ang sagot sa oras na hindi nila inaasahan. At hindi lang basta sagot, kundi isang himala. Minsan, gaya ni Zacarias, nagdududa rin ako. Napapagod at maraming tanong. Totoo pa ba ang pangako? Pero kahit sa pag-aalinlangan, gumagalaw pa rin pala ang Diyos at napagtanto ko na hindi niya pala ako pinaparusahan, kundi tinuturuan pala niya akong magtiwala sa Kanya. Tandaan po natin na ang katahimikan ay hindi parusa sa atin, kundi paghahanda. At ang bawat paghihintay natin ay hindi sayang, kundi bahagi ito ng ating kwento. At ang sagot pa ng Diyos ay laging may layuning higit sa inahasahan ko. Kaya ngayon, kahit hindi ko pa nakikita ang sagot, pipiliin kong maniwala dahil ang Diyos ay laging tapat.
Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalo na sa mga donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. At patuloy kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Amang makapangyarihan, tulungan mo kaming makapaghanda sa pagdating ni Kristong iyong anak. Naway maratnan niya kaming naghihintay na nananabik at masayang nagdarasal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.